Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ni Pinoy Trending tungkol sa reaksyon ni Secretary Boying Rimulya sa patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya. Mayor Baste nagsampa ng kaso, Attorney Topacio nagsampa ng kaso. So, pumalag siya ng todo. Kung may kanta man bagay sa kanya ngayon, oh, it's crying time right now for Boying Rimulya. I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way he speak in public that it won't be long before it's crying time. Oh, they say that absence makes the hearts grow fonder, and the tears are only rain to make love grow. But my love for you will never grow stronger if I live to be 100 years old. Pasensya na po kayo. Bigla akong napapakanta kung nalulungkot ako o natutuwa. So, itong nangyari ngayon, I don't know. Ano sa tingin nyo? Nalulungkot o natutuwa? Wala na. Yung dream na maging ombudsman, naging to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to dare where the brave dare not go, to run. Ito, Secretary Rimulya pumalag sa panibagong kaso na kinakaharap niya. Pumalag si Justice Secretary Boying Rimulya sa isinampang kaso sa kanya ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Tinawag itong forum shopping ni Rimulya at ginawa umano ito para mapigilan ang kanyang kandidatura sa pagiging ombudsman. I think the Judicial and Bar Council will still see through these kinds of acts that are being perpetuated by the opposite political camp. They will make it into a political spectacle which should not be, because we just want to apply to the office that needs a vigorous leader. Wow! Palakpakan naman natin, saluduhan natin si Secretary Rimulya. Yes, kailangan natin ang isang kagaya ni Secretary Rimulya na maging ombudsman. Kasi pag siya ang naging ombudsman, ano sa tingin nyo? Patas ang lahat. Walang sasantuhin yan. Kahit sino ka man. Yeah, vigorous leader. Sa mga ngayon lang nakakalam ito I think ang deadline correct me if I'm wrong, nabasa ko lang sa post ni Kipichu. September 18 ang final deliberation. Pag ang isang applicant hindi pa siya nakasubmit ng ombudsman clearance by that time, ang pagkakaintindi ko, out na siya. Hindi na siya i-consider na candidate or nominee. So hindi siya masasama sa short list na pipiliin ng Judicial and Bar Council, isubmit sa Pangulo para piliin ng Pangulo sino ang susunod ng ombudsman. Okay, so yung unang kaso na isinampa ni Senator Amy Marcos, dinismiss na ng acting ombudsman, Attorney Dante Vargas. Dismiss. Dahil na-dismiss, pwede na sanang makakuha ng clearance. Kaya lang, wais itong si Senator Amy Marcos nag-file kaagad ng motion for reconsideration, Senator Amy Marcos, at saka meron siyang urgent motion na mag-inhibit yung acting ombudsman, Attorney Dante Vargas, at saka yung mga panel of prosecutors. So, ang alam ko, hindi pa na-resolve yung motion for reconsideration. Kung hindi pa nare-resolve, ibig sabihin,
nandyan pa rin yung kaso. Kasi kasama sa due process, yung motion for reconsideration. Dapat, ang ombudsman mag-decide in finality na basura ang motion for reconsideration ni Amy Marcos. Ibig sabihin, okay na. Clear na si Secretary Boying Rimulya. Okay. So kung yun lang sana, baka kaya pang mahabol, may panibagong kaso. Dalawa, Mayor Baste, patong-patong na kasong isinampa niya kahapon, September 15, kahapon ba? 16 na ba ngayon? Isa sa mga sinampa niya ng kaso, si Secretary Boying Rimulya, kaugnay ito sa ginawa kay PRRD, yung pag-kidnap, illegal detention, whatever. Hindi pa nagkasya, Attorney Topacio, nagsampa rin siya ng kaso laban kay Secretary Boying Rimulya. So, dalawang kaso ang dapat na ma-dismiss, ma-clear, para mabigyan siya ng ombudsman clearance. So, yun po ang kalagayan ni Secretary Boying Rimulya. So, sinasabi niyang political spectacle. I think the GBC will still see through these kinds of acts that are being perpetrated by the opposite political camp. They will make it into a political spectacle o parang palabas lang daw. Which should not, because we just want to apply to the office that needs a vigorous leader. Binuhat ang sariling bangko. Vigorous daw siya. Anong klaseng pagka-vigorous kaya? Anyway, good luck po, Secretary Boying Rimulya. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. Oh, it's crying time right now for Boying Rimulya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.